Attention sa ating beloved Brother Chris, ito sa ating preacher ng ating gawain ng Jesus Miracle Crusade. Bago po ang lahat mga minamahal, binibigyan ko na ng pagkakataon na mabati po yung ating pong elder po dito, si Napoleon Aguilos, hanggang po sa loob. Sa ating pong SP, si Daniel Cayabo, ay Pagarabi. Sa ating SP para isa, si Ernest Dinong, ay Pagarabi. Sa ating pong mga SB. At kung meron po tayong mga barangay kagawad pa po dyan, binabati ko po kayo. Sa ating pong barangay kapitan, kung nandito po. At sa ating pong mga barangay tanod na nandyan. At sa lahat na po na narito. Ang pagbati po una ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa atin. Lahat po tayo binigyan ng pagkakataon ng mahal na Panginoon na narito. Sa aming pong beloved Honorable Evangelist Gildis Pada Alveda, aming beloved San Pastor din ang Kumon Alveda. Sila po ang ating po mga namumuna sa kagawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At kami po nagpapasalamat minsan pa sa ating mga minamahal sa buhay na narito po sa APRA. Hallelujah sa ating beloved nanay Inita Numalik Gandesa, at sa lahat na po ng anak mula sa pangalan hanggang sa bunso, sa kanilang mga kamag-anak narito at sa ating mga kaibigan. Alam nyo mga minamahal, huwag natin sayangin ang ating nag-iisang buhay. Ang buhay natin ay bigyan natin ng pagpapahalaga, dahil ang buhay natin ay hiram lamang natin sa ating mahal na Panginoon. Sabi po ng banal na kasulatan, ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. Ang Diyos din, para sa ating pinahiram lang itong buhay natin. Kaya magpasalamat tayo sa gabi nito, ating beloved Mother, Nanay Anita. Inabot po siya ng edad na 90. At ako po, na nandito sa inyong harapan, nalulungkot sa pamilya po. At hindi lang po ba sa kalungkutan, dahil nagkasabay nga po yung kamatayan ng aking manay na sa Lubaninchis. Pareho po silang August 10 namatay at alas 10:30 po ng umaga. Na kung saan yun lang kanilang pagkakataon na maakap po sila yung napakalaking pagpapalala sa akin. Dahil kung hindi ko po nakilala ang mahal na Panginoon, 1960 lamang po sana patay na ako. Makinig po kayo. Maganda yung ikaw ay nagsusugal, marami ka nagiging kaibigan. Maganda yung naglalasing ka, marami ka nagiging kakilala. Nung araw na ako po'y nasa bisyo, tuwan-tuwa po ako pag may nagsusugal. Dahil yan pong aking hanap buhay. Meron po akong bukis ng hayalay, meron po akong bukis ng karera, meron po akong palaki na yung pabinggo sa aming bahay. Halos napakarami kong kaibigan, napakarami kong kakilala. Nung dumating sa akin yung sakit, yung mga kaibigan mo ngayon, kasama mo, may dugtong na sasabihin sa iyo, magkano ang aming iaabulong sa iyo pag dumating ng karamdaman sa iyo. Dahil nung ako po'y nagkaroon ng sakit na acute ulcer, acute appendicitis, ready for operation po ako sa Chinese General Hospital, 1978. Ulit ko napakinggan ko mensahe ng kaligtasan, December 28, 1978, matatapos na po ang December, matatapos na po ang 1978. Pwede kayong makinig dyan. Huwag nyo na sana samahan ng mga pagdadaldal. Nakikiusap lang po sa inyo dyan, ha? Huwag nyo gawing biro ang gawain ng Diyos. Pag biro kayo sa ahas, huwag sa gawain ng Diyos. Ngayon, kaibigan mo sila mababait sa'yo. Pag dumating ng sakit sa'yo, iiyak ang mag-isa mo. Marami kayong kaibigan kasungalan. Maganda yan dahil naranasan mo yan.
Malaki ang kinikita ko na ako'y may pasugalan. Pero ako'y nagkaroon ng sakit. Alis ang aking kasugalan, di ako matulungan. Tinagbo ako sa ospital ng Chinese General Hospital. Sabi kagad ng doktor, immediate operation, Mr. Manalang. Dahil malapit ka nang mamatay. Yung doktor, alam kagad yung kamatayan ko. Hindi na magtatagal ng aking buhay. 1980 lang. Dahil grabe na ang aking sakit. Ngunit nung makilala ko ang Diyos, makilala kong mahal na Panginoon, ngayon nakatayo ako sa iyong harapan. From 1978 kaya 2025 na, gano'n ang tugtong na binigay ng Diyos sa aking buhay. 47 years na ako'y naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, habang nagsusugal kayo, masaya kayo. Pagdating ng isang araw na meron kayong sakit, kayo lang ang iiyak. Kawawa ang inyong mga magulang, sila ang magsasakripisyo sa inyo. Baka isang araw maranasan nyo na magdadaya pa na lang kayo pag walang tutulong sa inyo. Maranasan nyo isang araw pag kayo na-paralyze, wala magtutulak ng wheelchair ninyo. Wala mag-aakay sa inyo. Habang kayo malakas, nagiinom kayo, nagsusugal kayo, maganda yan. Dahil yung ginagawa niyo para dito sa lupa, na ako'y naranasan ko, na ako'y maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon, naging kabahagi ako ng ganda sa family dito sa Abraham. Ang layo ko, nasa Novaliches ako. Pero bakit dito ako dinala ng mahal na Panginoon? Yung pala may plano ng mahal na Panginoon, na ang pamilya Gandesa, magiging kasama ko, na sila maglingkod sa ating mahal na Panginoon, pati ang ating mga magulang na nandito. Magpasalamat tayo, meron pa tayong mga magulang. Magpasalamat tayo, meron kayong mga kapatid na nagmamahal sa inyo. Huwag niyong ibilang ang inyong mga kaibigan, dahil limitado ka lang pagtulong sa inyo. Tandaan niyo yan. Dahil ako'y nagkaroon sakit, miski isang beses na ako nagdalaw ng aking mga kaibigan sa Chinese General Hospital. Umiiyak ako. Nung nalaman nila na grabe ng aking sakit, ako'y mamamatay na. Ano ang sabi ng aking mga kasugalan? Nanding, mamamatay ka na. Ito ng aming abuloy. Buhay pa ako ha. Inaabuluyan na ako. Kaya nung nakita nila ako na gumaling, hindi basta-basta kagalingan ang bigay ng Diyos sa akin. Himala, wala akong operasyon sa pamagitan ng panalangin aming mga pastor, Evangelista Willis Radalmena. Ang iyong abang lingkod, nandito nakatayo. At si Sweetheart nagsasama na kami. Pag-aasikaso ng ating gawain sa Manggar, almost 20 years na. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Di gawang biro maglingkod sa Diyos, mga minamahal. Mayroong tagda sa kamatayan. Sabi nga ng Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Judgment day will come. Huwag niyong gawing biro ang oras na ito na kayo nakikinig ng salita ng Diyos. Pwede ninyong takpan ng mga tenga niyo pag ayaw niyo. Pero itong aking sasabihin sa inyo, maniwala kayo kay hindi, mahal kayo ng Diyos. Ayaw mo o makinig ka, mahal ka ng Diyos. Kaya kami nandito, ginamit ang ating beloved nanay, Anita, na kung saan upang may bahagi ko sa inyong mensahe ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kaya sabi ng John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan ito, na binigay niyang kanyang buktong na anak upang sinumang maniwala sumampalataya sa Diyos ay huwag mapahamak, magkaroon ng kaligtasan at buhay na wala hanggan. Ang kaligtasan hindi may bibigay ng ating mga magulang, hindi may bibigay ng ating mga kaibigan. Ang mga pagbibigay lang ng kaligtasan ay wala iba kundi ang Diyos. Basahin natin ito sa Tagalog at sa English o sa Ilocano na lang. Look natin yung Biblia dyan. John chapter 3 verse 16. Ilocano version na tayo. At sa John chapter 8 verse 47. Ito'y salita ng Diyos. Huwag kayong magbingi-bingihan. Hindi natin hawak ang ating buhay. Sa inyo na nandito, yung gawing biro ang salita ng Diyos. Ngayon nakaupo kayo dyan. Baka sa susunod na araw,
hindi nga alam kung anong mangyayari sa atin. Kaya ang buhay ng tao ay pansamantala lang. Tandaan niyan. Ngayon, masaya ka. Dati isang araw, kalungkot na naman. Ngayon, naghihirap ka. Dati isang araw, pagpapalain ka naman. Paano kung ikaw mamatay sa bisyo? Mamatay sa kasalanan? Ang naghintay sa iyo ay kapahamakan. Walang exempted. Bawat tao na nandito sa libutan, meron lang dalawang lugar na pupuntahan. Langit at impyerno. Para sa atin na nandito, sa oras na ito, basahin natin. John chapter 3, verse 16. John chapter 8, verse 47. Juan Capitulo 3, versikulo 16. Takas talaunay, ti panagayat ti Diyos, iti lubong, nga inter nati anak na abugbugtong. Tapno amin amamati kenkwan ang saan amapukaw, nabigat at dabiyag na nga agnanayon. Amen. John 8:47. 1:8:47. Ti agtaot iti Diyos, denggan na dagiti sao ti Diyos. Gapo iti daytoy. Da kayo di kay agdenggan, tasaan kayo aagtaot iti Diyos. Ang nagiginig ng salita ng Diyos ay sa Diyos. At ang hindi nagiginig ng salita ng Diyos ay hindi sa Diyos. Huwag kayong maging bingi. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa atin na. Huwag tayo maging bato. Pwede natin sabihin, ako'y merong pusong bato. Pero pag magkasakit ka na, ang salita ng Diyos, hahanapin mo ang malapay mo. Ang Diyos hahanapin mo. Pag hindi ka na makainom ng tubig sa araw, hindi ka na makakain, sasabihin mo, Diyos ko, maawa ka naman sa akin, ayoko pang mamatay. Yan ang buhay na ating taglay sa panahon nito. Dahil kung ako'y dumating sa kamatayan na akong namatay noong 1980 lang, hindi mo na siguro na kasama ating beloved Florence Gandesa. Dahil nung ako'y nagkaroon ng sakit, hindi ko pa siya kakilala. Ngunit nung ako'y nagkaroon ng pagkakataon na gumaling at nagkatagpo ang aming landas sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hanggang ngayon, nagsasama kami. Salamat sa ating mahal na Panginoon. At hindi ba sa basang buhay na inatanggap na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Ako po'y puspos ng bisyo. Grabe ang aking naging bisyo. Mahal na mahal ko ang aking bisyo ng araw na yan dahil nandiyan ang aking kabuhayan. Ngunit ako'y nagkaroon na ng sakit. Wala palang magmamahal sa akin ng totoong pagmamahal kundi ang Diyos. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Nung makilala ko siya, dito ko natagpuan ang tunay na kaligayahan. Dito ko natagpuan sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ang tunay na pagmamahal. Kaya bawat isa na nandito ngayon, sabi nga ng banal na kasulatan, huwag natin sayangin ang ating buhay. Ang nagagawa natin sa sanlibutan ay parang dito sa sanlibutan. Ngunit ang magagawa mo para sa Diyos, para sa langit yan. Kaya salamat sa ating pinakamama na Jesus. Lahat ng mga narito, binigyan kayo ng pagkakataon ng malabay noon. Sana po'y mabuksan ang inyong kaisipan. Dahil ang salita ng Diyos, ipinangaral ko dito sa lugar ng Lagangilang Abra. Ipinangaral ko sa Punili Abra. Ipinangaral ko sa San Juan Abra. Ang salita ng Diyos sa Banggit Abra. Na kung saan, marami tayong mga kababayan, marami tayong mga mahal sa buhay na mayroong sakit. Ngunit doon sila'y wala ng pag-asa. Doon na nakilala ang ating mahal na Panginoon. Hindi gawang biro ang maglingkod sa Diyos. Masaya ka kung lasing ka. Pero pag sumusuka ka na, walang magpapahit ng luha mo pag ikaw may sakit na. Masaya ka pag ikaw ay nagdadrugs. Pag nagsasyapo ka, masaya ka. Pag ikaw ay meron ng kasugalan, masaya ka. Pero pag wala ng pera sa bulsa, iiyak-iyak ka. Kaya marami nagkumon sa bisyo dahil ang pera ang hinahanap. Hindi ang Diyos ang hinahanap. Pero pag hinahanap mo malapay yung sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness,
and all these things shall be added unto you. Hinahanap mo magbago ng buhay sa'yo, ang Diyos ang kailangan mo. 2 Corinthians 5:17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Kaya yung abang lingkod, totoong binago ako ng Diyos. Dahil kahit sa kudali ng aking sarili, hindi ko mababago ang aking buhay. Ngunit magmula nung naglingkod ako sa Malapay noong 1978, hanggang ngayon nakatayo ako sa mga harapan. Miski isang stick ng sigarilyo, hindi ko na nahawakan. Dati paborito kong alak, gin, Red Horse, Pundador. Pero nung ako'y nagkaroon ng sakit, wala palang kwentang alak. Wala palang kwentang sigarilyo. Salamat sa ating Malapay noon. Ang buhay ko ngayon, naging masaya ko. Naging masaya na merong kalungkutan. Pero ang buhay ng tao, hindi niya hawak. Isa lang ang buhay natin sa sanlibutan ito. Kaya habang may panahon ka na sasabihin mo sa iyong sarili, Malapay noon, bakit nung ako'y malakas, hindi ako naglingkod sa iyo? Bakit ngayon may sakit na ako? Matanda na ako, tsaka kita nakilala. Sana huwag dumating sa inyo isang araw na kayo po'y maparalyze, magkasakit sa puso, magkaroon na kayo ng karamdamang cancer, mawala kayo sa matinong kaisipan, ang inyong pamilya mag-aaway-away, ang inyong mga mahal sa buhay mag-aaway-away. Ngunit ang Diyos, siya nagmamahal sa atin. Habang pinapahalagaan ka ng Diyos, pahalagaan mo ang Diyos. Buhay na taglay natin, galing sa Diyos. Pinihiram lang ng Diyos ang ating buhay. Kaya sabi ng panalang sulatan sa Acts 1:8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, Judea, Samaria, unto the uttermost part of this world. Ang salita ng Diyos, ito ang kailangan natin. Dahil kapag wala ka sa Diyos, anong sabi ng John 14:15, if you love me, keep my commandments. Kapag naglilingkod ka sa Diyos, ang utos ng Diyos ay sundin mo. Mahalin mo ang Diyos. Sabi ng Mateo 7:21, hindi ang lahat ng sasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit, kundi yung gumagawa lang ng kalooban ng Diyos na nasa langit. Nagsusugal ka, paano ka papasok sa langit? Lasenggo ka, paano ka papasok sa langit? Drug-ati ka, shabu-ati ka, walang langit na naghihintay sa iyo. Ang naghihintay sa iyo, kapahamakan at impyerno. Ngunit mayroong Diyos na nagmamahal sa iyo. Pag lumapit ka sa Diyos, kahit gaano kalaki ang kasalanan mo, patatawarin ka ng Diyos. Ang Malapay noon nagmamahal sa atin. Hindi gawang biro ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, sa John 8:47, ang may pakinig ay makinig ng salita ng Diyos. Ang ayaw makinig ng salita ng Diyos, siya po'y sa demonyo. Kaya kung ang salita ng Diyos ay yung pakinggan, hindi ako ang inyong tinatakwil, ang Diyos. Dahil ang pinag-uusapan natin dito yung salita ng Diyos. Mabuti ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kaya salamat sa ating beloved Nanay Anita na ginamit ang kanyang kamatayan hanggang Sabado na lang siya. Iatid siya sa kanyang huling hintung. Sabi nga, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa ating lahat. Kaya ngayon, habang ikaw ay may buhay, may hininga, maglingkod ka sa ating mahal na Panginoon. Hindi pa natin sasabihin, huwag niyo sanang may pamana sa inyong mga anak at sa inyong mga apo ang inyong mga bisyo. Kawawa naman ang inyong mga apo. Hindi pa nakakatapos ang pag-aaral, marunong na magsugal. Mamanahin nila ang inyong mga nakikita nila sa inyo ngayon. Mamanahin nila yan. Nagpintas gayang, itatang ko at bartok. Nagpintas gayang, binanang ko at suksugal. Nagpintas gayang, di makita dito ang opinion. Kaya huwag niyo ipamana sa kanila ang inyong mga bisyo. Ang ipamana niyo sa kanila, sabihin niyo, anak, mag-aral kang mabuti. Mag-aral ka, magsakripisyo ka sa iyong pag-aaral. Sayang naman ang gastos ninyo. Kung mapapaliwala ang inyong mga pagpapagod sa sanlibutan ito.
Tandaan natin, there's only one life will soon be passed, but only what done for Christ will last. Ang Diyos, nagmamahal sa atin, nagmamalasakit sa atin. Kaya nang sabi niya sa Matthew 11:28, "Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest." Lumapit ka sa Diyos, bibigyan ka ng kapahingahan ng mahal na Panginoon. Pagagaling ang karamdaman mo, babaguhin ang buhay mo. Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Kasi sinasabi ko sa inyo, itong kaharap nyo na ito, dapat patay na ako ng 1980. Ngunit pinuntungan ng Diyos ang aking buhay. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Yan ay isang himala ng mahal na Panginoon sa amin. Ang himala na ibibigay ng Diyos ay para dun sa mga maglilingkod sa Diyos. Sa mga taong ayaw maglingkod sa Diyos, hindi siya maniniwala sa pag-ibig ng Diyos. Tandaan niyan, kapag ayaw mong maglingkod sa Diyos, hindi ka maniniwala sa pag-ibig ng Diyos. Pero kapag ang Diyos ang tatawag sa atin, wala tayong magagawa. At sana nating hintayin na isang araw, dadating na yung tuntok ng ating buhay. Mapuksat ang amin ti angis tayo dito'y daga. Tandaan po natin yan. Mapuksat amin ti angis tayo dito'y daga. Dalawang lugar lang ang pupuntahan natin. Langit at impyerno. Kaya kung wala ka sa Diyos, maluwag ang impyerno para sa iyo. Pero pag ikaw ay naglingkod sa Diyos, meron din langit na naghihintay sa iyo. Kaya habang may oras, habang may panahon pa, ang mahal na Panginoon, mahalin natin. Diyos na nagmamahal sa atin, mahalin natin. Kaya God bless you po sa lahat ating minamahal na mga babayan, sa ating mga narito sa oras ito. Maging sa inyo ng mga sugar roll, magandang gabi, magandang oras. Pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. At sa mga narito ng mga magulang, mga nanay, at sa mga naging interesado sa salita ng Diyos, pagpalain tayo lahat ng ating mahal na Panginoon. Sana itong pagsasama natin na ito, ang inyong mga buhay, pahabain ng Diyos. Huwag sanang paikli ng demonyo ang buhay ninyo. Dahil kapag lalaki sa Diyos, sigurado yan, nasa demonyo kayo. At ang demonyo, aalipinin ka sa bisyo, sa kasalanan, para kung mamatay ka, doon ka sa kampo ni Satanas, sa impyerno. Pero pag maglingkod ka sa Diyos, paniwalaan mo na mayroong Diyos nagmamahal sa atin. Kaya ang buhay natin ito, pasalamatan natin na tayo lahat sa mga narito, ng mga nanay, mga lola, sa mga naging interesado sa pag-init ng salita ng Diyos. Pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon para bulan na tayong amin ni Apo Diyos. Lahat tayo, ingatan ng mahal na Panginoon. At ang prayer ko sa inyo ng mga nandito, kung ating nanay Anita, inabot ng 90, mapalad na sana tayo. Mag-abot din tayo sa ganyang edad. Yung aking mahal na ina, inabot ng 95, salamat sa Diyos. Ang aking masasabi, ang aming pamilya pala ay part ng mga longer ang buhay sa sanlibutan. Nakaabot sila ng 90. Kaya isang bagay na masasabi ko, napakabait ng Diyos. Ang Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya sa lahat ng mga narito, ating mga nanay, mabagin na tumatol tayo, at kararating kinabot ni Jesus. Sa mga interesado na dito, pagpalain din ang ating mahal na Panginoon. Mabalik nga, subli kay Pastor dito ina. Yung mga interesado na tumanggap sa ating mahal na Panginoon, mahal kayo ng Diyos. At sa ating SB, sa ating dalawang SB na nandito, si Daniel Ayabo, Ernest Binog, at sa Elder Bilmo, at sa Elder ng ating dito sa lugar natin, Pinapolyo Agulos. God bless you po sa inyo at sa lahat ng nandito. Huwag natin pansinin yung mga ayaw ng salita ng Diyos. Kayo na nandito, mahal kayo ng Diyos. Ang Diyos sa atin sa atin.
Sabi ng bayan ng sulatan, kung saan dalawa o tatlo, ikalapitong sa pangalan ng Diyos. Ang Diyos ay nasa kanilang alagid. Pwede po sandali, umito na muna kayo dyan. Sabi ko ba sila sa makararanda? Pagkatapos ko na mag-pray sa inyo, tuloy nyo na yan hanggang sa Sabado. Hanggang sa pagdating kay Nanay Anita. Gusto nyo meron pa extension, bahala kayo sa life nyo. Makinig lang. Yumuko na kayo. Kung gusto nyo, mahal kayo ng Diyos. Kung ayaw nyo, nasa inyo yan. Tayo lahat ay magkaisa malaki. Pag may paglamalaki ang buhay mo ngayon, Brad, tandaan mo yan. Kung buhay mo na yan, may tuntok yan. Huwag mo mintayin yung tuntok na yan, baka hanggang bukas. Hanggang sa 1,000 lang. Huwag kang magmalaki sa buhay mo. Lahat tayo magkaisa. Lahat nandito. Ito yung muli yung sugal nyo. Kung gusto nyo tumanggap sa malapay nung sabihin nyo, lahat tayo, malapay nung sus. Hindi ako kayong pagkakataon na maglingkod sa iyo. Malapay nung sus, ang aming buhay na ito, salamat na pinapahalagaan mo. Malapay nung sus, ikaw ay Diyos na nagkatawang tao upang ipakita mo pag-ibig mo sa akin. At ikaw ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang ako'y kipusin mo sa lahat ng aking mga kasalanan. Malapay Jesus, iniibig kita. Malapay Jesus, kahabagan mo po ako sa aking mga mahal sa buhay. Iligtas mo po ako sa aking mga mahal sa buhay. Tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos, at hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Ugasan mo po ako, mahal na Panginoon, yung kabanal-banalang dugo ng magos sa krus ng Kalbaryo. Pagpalayo mo po ako sa punang mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, bigyan mo po ako ng kalakasan, mapayapang puso at kaisipan. Ingatan mo po ako, ano man pong aking gagawin sa umaga, sa tanghali hanggang gabi, sa aking pagagising at pagtulog, ingatan mo po ako at gabayan. Sa aking pagtatrabaho, naman po ang aking hanap buhay, pagpalayo mo po ako. Mahal na Panginoon, iyon ikaw yung Diyos kong tinanggap, aking sariling tagapagligtas. Mahal na Panginoon, inigipit kita ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, Amen. O pumapagpala Diyos, ang banal sa pangalan ng Ama ng Jesus, maraming salamat mga Panginoon sa mga narito na kinahabagan mo. Dumarating ang pag-ibig mo sa bawat maniniwala. Ikaw ay nahabag sa dapat mong kahabagan. Ikaw ay naaawa sa dapat mong kaawaan. Na sa bawat narito malapay mo na lumalapit sa iyo. Huwag ang edad namin ang tignan mo. Yung aming puso, panghahanan mo na yung pangaray Espiritu. Pagpalayan kami ngayon, malapay ng lahat na tumanggap sa iyo, iligtas mo. Sulat mo lang mga pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Pagpalayan mo sila sa physical, material, financial, spiritual. Sa pangunang panalangin ng aming manang pastor, ang Minister Willis Nata Almera, aming beloved staff pastor Linang Uman Almera, kung abang lingkod. Pagpalayan mo lahat na narito sa pangalan ni Jesus, pangalan ni Jesus, Amen. Mapalim, karami ko kayo. Mapalim. Yes, Lord. Yan din ako na. Lord, pagpalayan mo, sinanay Doshi, malapag. Gabay mo siya patnubay. Ingatan mo siya. Sampo na kanyang pamilya ngayon. They shall lay hands on the sick in the sick recover. Bless her, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Lord, bless Nanay Herminia. Gusto malapag. Pagpalayan mo siya. Ilagay mo sa displazo at kapamakan. Pagpalayan mo ang kanyang buong pamilya. Ingatan mo siya, malapag mo. Bigyan mo siya ng kalakasan, kalusugan, sampu na kayo mamahal sa buhay. Pagpalayan mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Barulyala, Lord, pagpalayan mo si Mother, Barulyala. Bigyan mo siya ng kalakasan, kalusugan. Ingatan mo siya, malapag.
Pagpalain mo sa physical, material, financial, spiritual. Maging kanyang mga mahal sa buhay, sama sa kalaro. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, pagpalain mo si Pulongga. Lord, ingatan mo gabayan. Gabay mo patuloy pagkalubos sa kanya malapayan. Habang buhay, pagkalubos sa lahat. Ang kanyang mga sabay upang makapaglingkod sa lumalapayan. Ikaw na pong bahala, malapayan. Amen. Isang mic, isang mic. Ha? Baik. Lord, pagpalay mo si Terpoluson, Lord. Pagpalay mo po tayo. Ingatan niyo siya mga pagpalay mo. Sa pagkaw mo tayo, pinasya tayo. Ay, nasa loob. Hindi, pagpalay mo si Kaili Lord God. Ingatan mo siya gabi. Ganoon. Hinggang sa pagpabalik mo ng bigyan. Pagpapala sa physical material financial spiritual sa pangalan ng Jesus, Kaili Lord God, in Jesus' name, amen. Lord, bless you siya, Lord God, in the name of Jesus. Ingatan mo siya partner. Kung na pong bahala sa kanyang malapayan. Hallelujah, lahat kanyang mga sa pagpapala mo si Susan, malapayan, in Jesus' name, amen. Musting, Lord, pagpalay mo namin Musting, malapayan. Kung pong mag-ingat sa kanya. Pagpalay mo, kanyang pamilya, malapayan, ingatan mo. Gabay mo pagkubayan, malapayan, sa pangalan ng Jesus, amen. Inita, Lord, pagpalay mo si Inita. Kung na pong bahan sa kanya. Kung pong malapayan ang bumagay po at tubay. Saan po yung mamahal sa buhay, malapayan, sa pangalan ng Jesus, amen. Lord, pagpalay mo si Tita, malapayan. Natulog ka pa yan, malapayan. Kung na pong bahala, mag-ingat, malapayan. Sa panahon ng pangalit, imatang piligtas sa pangalan ng Jesus. Amen. Ina. Lord, pagpalay mo si Tina, Lord God. Ay, Tina. Natulog ka pa yan, malapayan. Kung pong nangangalan ng kanyang puso, para sa kalimin ko siya malapayan. Nabayan mo siya, malapayan. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Lord, pagpalay mo si Salim, malapayan. Tatay Salim. Nabayan mo. Lord, in the name of Jesus, we bless you, bless in Jesus' name. Amen. Amen. Lord, pagpalay mo malapayan. Sa pangalan ng Jesus, malapayan. At gawin mo sa pangalan ng Jesus. Amen. Sidro. Pari Sidro, Lord God. Palayan mo siya malapayan. Kung ang bahala sa kanya, gawin mo siya pagpalay sa pangalan ng Jesus. Amen. Tumas, pagpalay mo dati Tumas, malapayan. Hallelujah. Natapit ko rin. Pag napabahala sa kanya malapayan. Pagpalay mo siya sa kanya. Yes, I do. In Jesus' name. Amen. Pagpalay mo malapayan sa kanya. Ngayon mo siya, bayan. Dahil sa Christmas at Pagkawangan, sa punang ng mga sa buhay. Bless every Lord God, in Jesus' name. Amen. 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 Halapayan, pagpalay mo dahil sa iyo. Pagpalay mo, dahil sa Christmas at Pagkawangan. Pagpalay mo siya ngayon. Hallelujah. Halapayan mo, sa punang ng mga sa buhay. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Lahat po kayo na nandito na may pag-pray para pura na kanyang po Diyos. Bigyan tayo ng kalakasan, talusugan ang mga Panginoon. Lalo sa inyo na tayo pong hatay senior citizen na. Kumbaga yan po yung pagpapala na sa atin ng mga Panginoon. Meron tayong discount sa gobyerno, meron pang dami na nandito sa atin.
Pagpalain po lahat ng ating mga kapatid. Para sa ating maraming nanay, Anita, na blessing sa atin. Lord, bless you. Lord, pagpalain mo na Anita. Ingatan mo siya. Yes, Lord. Yes, Lord. Kaya mo siya pagkakas. Pagpalain mo siya natin. Basta ang bigla pinasa sa Diyos. Para Jesus. Lord, pagpalain mo si Lord, Lord. Ang tulong na mapasok. Bless you, Lord. Ngayon, ingatan mo siya. Tapos ito, ay nato, balik mo yung mabasa po sa mga pagpalain sa Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po sa lahat ng mga nagpapray. Ipalagay lahat ng ating mga Panginoon sa inyo pong pakikisan para sa pagdadarahati ng Dumaling Family and Gantesa Family. We love you so much. God bless you po sa lahat. Narito. Tayo lahat po ay mag-pray para sa ating pagtatapos, ating pong funeral service sa gabi nito. Anzeli. Wala. Ngayon natin mag-pray. Hallelujah. O pumapunta ng Diyos sa mga panahon sa kalapit ng mga balabay Jesus. Ito yung balabay ng salita ay makapangyarihan. Ikaw ang pumipili ng maglilingkod sa iyo, malabay mo. Ikaw ay Diyos na nahabag sa dapat mong kahabagan. Ikaw na pong kahadang malabay mo sa mga nangyayala sa iyo. Sa mga tumanggap sa iyo at sa mga nagpapanalangin, malabay mo. Gabayan mo sa lipat mo bayan mo. Kung paano naabot ng nanay ni Nita kanyang edad, malabay mo. Ganon din yung pagkaloob mo sa amin, malabay mo. Ang mahabang buhay. At kahabagan mo po, malabay mo, ang mga alipin ng bisyo mo pangsutugan. Kahabagan mo sila. Huwag nawa nila may pamana sa kanilang mga anak at sa kanilang mga apo. Ang kanilang mga bisyo, malabay mo. Bigyan mo silang pagkakataon na makikilala sa iyo, mga Panginoon. Bago dumating sa kanilang kapahangan at karamdaman, pagpalain mo sila ngayon. At kami na narito, bigkisi mo ang dakilang mong pag-ibig, ang makapangyariang pangalan ni Jesus. Amen. God bless you with you. Kaya na.